So ngayon ay meron tayong repeat buyer, no? Si Caster Castaño sa Butuan City. So lahat ng ito na mga sisiw na nandyan ay ipapadala po natin sa kanya. Bali 60 na sampin, tapos may 3 na shamuasil, babae. So yan, papuntang Butuan. Actually si Caster Castaño nakabili na yan sa atin ng mga sisiw. Bali magdagdag siya, sampin at saka shamuasil. Yan, no? So papadala natin sa kanya. Okay. So ito sama na boy. Babae? Puro babae. Sampin, 1 month old. Okay. Ya pa boy, another sampin. Kaanim. Ito sampin, laki. Sige. Isa kalaki. Sige. Kini babae 2. Sige, butang. So ito lahat yung i-ship natin papuntang Butuan City sa ating repeat buyer na si Caster Castaño. Pick up ito sa Butuan Terminal. Okay. Mayap, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, no? 12, 15. So ngayon ay tapos na tayong nag-ship ng ating mga sisiw sa Butuan City. So ito yung ating mga sisiw, medyo konti na lang sila, yan, no? Konti na lang sila. May iba dyan na mahina pa. Okay. So yan, naka-vitamins yung ating mga sisiw sa sobrang init. Kanina ang init, nag-deliver tayo. Grabe init. Ayan sila. So medyo konti na lang yung ating mabibinta rin dito kasi nga halos ang daming bumibili. Hindi lang sisiw kundi pati itlog ng ating mga basilan, sampin, ganun. Ang daming buyer. Ngayon yung na-deliver natin ngayong araw, bali 19 lahat, sampin at saka shamuasil. Actually repeat buyer namin yon siya. Okay, so tingnan natin yung ibang mga sisiw dito. Tapos the next 3 days may panibago na naman tayong sisiw. Hindi pa natin alam kung ilan yung mapipisa kasi sa sobrang init ngayon yung ating fan sa incubator din hindi na siya mag-function dahil sa sobrang init. Okay, tingnan natin iba dito kung okay ba. So pag nandito ako sa aking manukan, sisiw yung inuuna ko talaga na i-check kasi sila yung pinaka hirap alagaan. Yan ang mga sisiw. Yung last na napugad natin, okay naman sila, wala naman silang problema actually, ano. So okay. So sa iba na hindi natin mapagbigyan sa ating mga sisiw, pasensya kasi yung ating dito backyard lang, hindi commercial yung ating mga manok. Okay, pero meron ito mga disol dito, available to. Kung sino po yung gusto, pwede kayo mag-PM sa atin. Pero yung malayo na biyahe, mga ilang oras, hindi natin pwede i-ship ito kasi hindi ito makakasurvive sa biyahe itong mga disold na mga sisiw. Although mas makamura kayo dito, pero delikado ito i-ship natin. Dala na rin sa panahon ngayon na sobrang init o kaya ma-stress sila sa biyahe. Ayan. Sa kabila, tingnan natin yung iba. So dito, bali, ito hindi natin ito ibibinta kasi ilan lang yung mga babae dito, yan, malalaki na.
Kasi magdagdag tayo ng breeders dito sa mga darating na panahon kasi magdagdag tayo ng incubator. Okay? Kasi useless yung malaki yung incubator na kukunin natin tapos kaunti lang yung mailod natin, lugi tayo sa kuryente. Dapat marami tayong sa incubator ilod na mga itlog. So ito mga expected natin dito mag-start siguro to mag-egg siguro mga 7 months o siguro mga August or September. This year din magamit natin ito sila lahat. May sineseparate na ako dito na I think nasa mga 19 ata. Okay. So tingnan natin yung iba. Boy, magpurga ta karon ha. Katong nasa kini-kinig pinakalas. Gitagani mo nig tubig. Dire. Ayaw ne. Ugma na lang magpurga ani ha. Okay nira. So ito yung nakita niyo naman siguro to. Ito yung pinapalaki natin ng mga sisiw. Yun yung kaibahan kapag nasa dito lang sila, may pabahay sila, hindi sila direct na maulanan, hindi sila direct na sobrang matamaan sa sobrang init ng panahon ngayon. Wala tayong problema sa ating mga manok. Okay? So, actually dito meron na tayong pwedeng maibenta mga 1 kilo. Pinalaki natin ito sila. Kasi maraming option ang pag-alaga ng native. Itlog, sisiw, per kilo. So, ang dami. Sa kabila, meron din akong pinapalaki rito. Tingnan natin. Yung mga sampin nandyan, oh. Tapos dito, may pinalaki ako rito na mga sisiw rin. Para tuloy-tuloy yung pagbinta natin ng per kilo. Ayan sila, oh. Mga 17 to lahat. Oh. Yan o. Mga 2 months. Kadalasan mga lalaki. Ito yung mga natitira sa ating buyer na hindi siya nabili. Kaya yun. Papalakihin natin sila at per kilo. Sabi nila, lugi daw ako sa 250 per kilo. Pero wala tayong magagawa. Ganun ang presyuhan namin dito. 250 per kilo. Pero kung i-compare mo sa lugar, napakamura. 180, 200 lang. So mas maganda pa yung per kilo namin dito pala. Kasi 250 per kilo. Okay. Tapos 3 months. Yung expected natin na mag 1 kilo halos yung ganito manok, sampin at basilan. Kaya pwede natin ibenta pag ganyan. Okay. Although wala silang, kita nyo, wala silang sakit naman yung ating mga sisiw na ito. Pero sa sobrang init, nagpainom tayo ng prevention sa kanila. Kasi mahirap na magkahawa-hawa yung mga sakit nila. Malaking problema at gasto sa atin yan. Okay. So dito yung ating iba na mga basilan dito. Ipakita ko sa inyo yung bagong bili ko na gamit na natin sa ating mga breeders. Okay, tingnan natin. Ayan o. Yan yung basilan na bagong bili natin. Para nga siyang sampin pero hindi siya sampin actually. So yun nga no, ang sampin kasi ay meron siyang Holoano strain. That's why halos magkamukha sila, sampin at basilan. Pero iba sila ng mga manok. Kaya no. Meron tayo sa likod yung ating mga basilan. Ginagamit ko na rin sa yung itim na basilan, nakita niyo naman siguro yon. So yan ang ating manukan. Yan, mangga, pinuputulan natin dahil maring makakasira sa ano. Dito yung iba, basilan oh. Hindi mabuksan. So yan. Yung ating mga basilan. Ayun oh, may itlog pala. Kasi may nag-order sa atin ng fertile eggs ng basilan. Yung iba, sana huwag magtampo yung hindi natin mapagbigyan ng mga fertile eggs. Dahil yun nga, limited lang po yung ating mga fertile eggs kasi kaunti lang po yung ating mga manok. So yan, basilan yan. Yan oh, yan ang pinakaunang basilan natin dito. So actually, okay pa naman siya gamitin dahil yung mga sisiw niya, hindi pa naman, okay pa naman yung lahi niya.
Maganda pa naman. Yan oh, basilan, pure basilan. Grabing init kanina yung nag-deliver tayo, pero ganun ang buhay. Walang madali ngayon. So yan. So salamat pala sa ating buyer ngayon, si Sir Caster Castaño sa Butuan City. Okay.